Sinabi niya ito ng basta-basta, na parang nagtatanong lang ng oras. Tumawag si Clara. Baka makipagkita ako sa kanya. Ang mga salitang iyon ay bumagsak sa pagitan namin, na parang kutsilyo sa salamin. Matalim, sinadya, pinal. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagmakaawa. Sa halip, sinabi ko ang tanging bagay na pinahintulutan ng aking dignidad. Gawin mo ang gusto mo. Naaalala ko ang katahimikan na sumunod, siksik at nakakasakal. Tumango siya ng isang beses, halos may ginhawa, na parabang ang aking pagwawalang bahala ay nagbigay sa kanya ng pahintulot na magtaksil ng walang konsensya. Nakaupo ako sa gilid ng aming kama. Nakatitig sa kanyang telepono na nasa ibabaw ng nightstand. Ang screen ay kumikislap sa pangalan niya, Clara, ang parehong babae na isinumpa niyang buburahin na sa kanyang buhay. Nanginginig ang aking mga kamay, ngunit hindi dahil sa wasak na puso. Ito ay isang kakaibang, lumalaking katahimikan. Hindi ko binuksan ang mensahe. Hindi ko kailangan. Ang katotohanan ay may sarili ng amoy, murang pabango at alaala. Nang patayin ko ang ilaw, isang kakaibang kaisipan ang sumagi sa aking dibdib. Kung gusto niyang subukan ang aking katahimikan, ipapakita ko sa kanya kung gaano mapanira ang katahimikan. Nang gabing iyon, namatay ang babaeng dating naghihintay ng mga paliwanag. Naaalala ko kung paano siya nakaupo sa sofa ng gabing iyon bago siya maligo. Nagpapanggap siyang nanonood ng TV, ngunit ang kanyang mga mata ay wala roon, ligaw sa pagitan ng screen at ng mga iniisip niya tungkol sa kanya, tungkol kay Clara. Ang pangalang iyon ay palaging parang hindi kaaya-ayang tunog sa aking pandinig. Matinis, magaspang, hindi gusto. Nagkakilala sila noong high school sa Cebu, bago siya lumipat sa Manila. Alam ko na ang tungkol sa kanya mula pa sa simula ng aming pagsasama, ngunit lagi niyang sinasabi, nakaraan na yon, mahal. Ikaw lang ang mahalaga. Kung gaano ko kagustong maniwala roon. Ngunit ang katotohanan ay may sariling paraan ng paglabas. Kadalasan sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Pagdating ng huli, mga dahilan, mga tawag na sinasagot sa ibang silid. Pagkatapos ay dumating ang mga weekend na kasama ang kaibigan, mga business meeting na natatapos ng 3:00 ng madaling araw. At ako, nagpanggap akong hindi nakikita. Dahil ano ang alternatibo mo kapag mahal mo ang isang tao na tumigil nang mapansin ka? Nang gabing iyon, nang sabihin niya sa akin ang tungkol kay Clara ng hayagan, may nabasag sa loob ko. Hindi ito isang malakas na pagbasag, tulad ng isang nabaling sanga. Ito ay tahimik, tulad ng isang lamat sa yelo. Halos hindi nakikita, ngunit malalim, at hindi na maibabalik. Nakatayo ako sa kusina, hawak ang isang tasa ng tsaa na matagal nang lumamig. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, may naramdaman ako bukod sa sakit. Naramdaman ko ang kalinawan. Hindi ito tungkol sa kung pinagtaksilan niya ako. Ito ay tungkol sa kung gaano kaliit ang pakialam niya. Ang pagwawalang bahala na iyon, ang paniniwalang kaya kong tiisin ito, na palagi akong maghihintay, iyon ang bumasag sa akin. At napagtanto ko na ang tanging tao na tunay na nawala sa akin sa pagsasamang ito ay ang aking sarili. Nang gabing iyon, habang siya ay naliligo, narinig ko ang lagaslas ng tubig sa kabilang pader. Mayroong isang bagay na malaswa rito, kung gaano kaordinaryo ang lahat ng ito, na parang walang nangyari. Na parang hindi niya winasak ang lahat ng aming binuo sa loob ng 8 taon. Naupo ako sa kama at inisip ang lahat ng mga pagkakataon na nagpatawad ako, nagpanggap, lumunok ng galit, at nagpilit ngumiti para sa kapayapaan. Muling umilaw ang telepono. Clara, binuksan ko ito. Alam ko ang code dahil hindi raw siya kailanman nagkaroon ng lihim sa akin. O yun ang akala ko. Ang mga mensahe ay simple, kahit pa nga gasgas. Miss Kita, naaalala mo ba yung gabing yon? Magkita tayo bukas? Walang magarbong, walang romantiko. Ngunit sapat na upang kumpirmahin ang alam ko na. Isinara ko ang telepono at inilagay ito ng eksakto kung saan ito naroroon. Ayokong malaman niyang tiningnan ko. Hindi dahil takot akong makipagkumperensya, kundi dahil mayroon akong sariling plano. Dahil kapag napagtanto mong ikaw ay pangalawang opsyon lamang sa buong panahon, kapag minahal ka lang ng isang tao hanggat kumbinyente para sa kanya, sa sandaling iyon, hindi ka na biktima.
nagiging iba ka. Isang taong mas malamig, mas desidido. Isang taong alam na may mga bagay na hindi karapat-dapat sa luha. Lumabas siya mula sa banyo na nakatapis lang ng tuwalya, basa ang buhok, makintab ang balat mula sa singaw. Tumingin siya sa akin at sinalubong ko ang kanyang tingin ng walang ngiti, walang salita. Siguro may nakita siya sa aking mga mata na nagpatigil sa kanya dahil huminto siya saglit. Ayos ka lang? Tanong niya. Ngunit ang kanyang boses ay walang pakialam. Hindi siya tunay na nagtatanong. Pinupunan lang niya ang katahimikan. Oo, sagot ko. Ayos lang ako. Humiga siya sa tabi ko. Amoy body wash at may iba pa. Kasalanan na hindi sapat ang lakas upang pigilan siya. Nakatitig siya sa kisame at ako ay nakahiga ng tuwid. Bawat pulgada ng aking katawan ay mulat sa kanyang presensya. Ngunit hindi na sa parehong paraan tulad ng dati. Hindi sa pananabik, kundi sa pagmamasid. Na parang siya ay isang estranghero na aksidente kong napakasalan. At doon pumasok ang ideya sa isip ko. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Hindi ko kailangang labanan siya. Hindi ko kailangang kumbinsihin siya na mahalin ako, na piliin ako. Ang kailangan ko lang gawin ay tumigil sa pagiging babaeng inaakala niyang ako. Ang babaeng naghihintay. Ang babaeng nagpapatawad. Ang babaeng nananahimik. Nang gabing iyon, nagpasya ako na kung gusto niyang makita kung ano ang mangyayari kapag ang isang tao ay tunay nang tumigil sa pag-aalala. Iyon mismo ang ibibigay ko sa kanya. At walang magiging babala. Walang pangalawang pagkakataon. Tanging isang katahimikan na napakalakas na mag-iiwan ng mga peklat. Bumalik siya ng madaling araw na. Ang kanyang sapatos ay nag-iwan ng maliliit na bakas ng putik sa sahig at ang kanyang damit ay bahagyang amoy pabango ng iba. Pinanood ko siya mula sa pasilyo habang naghuhubad siya ng walang ingat, humuhuni ng isang halos nakalimutang himig. Ang tanawin na iyon ay dapat na bumasag sa akin. Ngunit sa halip, nilinaw nito ang lahat. Hindi lang ito pagkakanulo. Ito ay pagmamataas. Isang uri na nabubuo mula sa paniniwala na hinding-hindi ako aalis. Hindi ako bumaba kaagad. Tumayo ako sa dilim, pinagmamasdan siya sa siwang ng pinto. Inihagis niya ang jacket sa upuan. Yung mismong binili ko para sa kaarawan niya 2 taon na ang nakakaraan sa Glorieta. Bukas ang kwelyo, nakabukas ang damit. Mukha siyang isang tao na kalalabas lang ng tagumpay. Ngunit ano ang napanalunan niya? Ang karapatang magsinungaling? Ang karapatan sa katahimikan na binili ko sa loob ng maraming taon? Pumunta siya sa kusina. Narinig ko siyang binuksan ang ref, nagsalin ng orange juice. Ang normalidad ng mga tunog na iyon ay malaswa, na parang hindi siya galing sa isang gabi kasama ang ibang babae. Na parang ang aming pagsasama ay hindi isang nag-aagaw buhay na katawan na kalmado niyang nilagpasan habang nagpapatuloy. Nang pumasok ako sa kusina, hindi man lang siya nag-angat ng tingin. Kape? Tanong niya, na parang siya ang kanyang sarili sa umaga, ang lalaking pinakasalan ko. Ngunit iba na ang nakikita ko sa kanya ngayon. Nakita ko ang isang estranghero na nagsusuot ng singsing dahil sa nakasanayan na lang. Hindi. Salamat. Mahina kong sagot at naupo sa mesa. Pinanood ko siyang gumawa ng sandwich, kalmado, walang abog. Nakakatawa na isip ko kung gaano kadaling magpanggap kapag ang isang tao ay tumigil na sa pag-asang malaman ang katotohanan. Nakatulog ka ba ng maayos? Tanong niya sa wakas. Hindi man lang tumitingin sa akin. Oo, nagsinungaling ako. Dahil ano ang sasabihin ko? Na nakahiga ako buong gabi, nadilat ang mga mata, iniisip kung sino na ako. Na bawat minuto ay parang dahan-dahang pagkasakal? Hindi. Hindi ko ibibigay sa kanya ang kasiyahang iyon. Sa mga sumunod na araw, lalo siyang naging matapang. Nagsimula siyang lumabas ng mas madalas, umuwi ng mas gabi, at kung minsan ay hindi na umuuwi. Palagi siyang may dahilan. Isang pulong kasama si Baste, pag-aayos ng kotse, trabaho hanggang gabi. Mga kasinungalingan na napakalinaw na halos maawa na ako sa kanya. Halos. Ngunit may higit pa rito. Hindi lang ito tungkol kay Clara. Ito ay tungkol sa kung gaano kaliit ang respeto niya sa akin. Kung gaano siya katiyak na nandoroon lang ako. Palagi, naghihintay na parang isang tapat na aso. Ang katiyakang iyon ay nakakalason
at matagal na akong bihag nito. Isang hapon, pumunta ako sa kapatid kong si Marga. Nakatira siya sa Alabang, sa isang maliit na apartment na may tanawin ng parke. Si Marga ay palaging mas matapang kaysa sa akin. Nag-asawa siya, nakipaghiwalay, nag-asawang muli. Sabi niya, masyadong maikli ang buhay para maging miserable kasama ang isang taong hindi ka pinapahalagahan. Nakikita ko sa mga mata mo, sabi niya bago pa man ako makapagsalita. Nakaupo kami sa kanyang kusina, umiinom ng mint tea, at naramdaman kong nabibiyak ako. Nakikita ang ano? Tanong ko, kahit alam ko na dahan-dahan kang namamatay, na pinapatay ka niya, araw-araw, sa kanyang pagwawalang bahala. Tama siya, ngunit hindi ako umiyak. Ang pag-iyak ay tila masyadong emosyonal, masyadong madrama. Lumagpas na ako roon. Nasa isang lugar ako kung saan ang sakit ay nagiging isang bagay na matigas, malamig, hindi masisira. Ano ang gagawin mo? Tanong ni Marga, nakatingin sa akin ng may pag-aalala. Hindi ko pa alam, sagot ko. Ngunit iyon ay hindi totoo. Alam na alam ko. Hindi pa lang ako handang sabihin ito ng malakas. Nagsimula akong lumabas ng mas madalas. Hindi dahil naghahanap ako ng paghihigante, kundi dahil kailangan kong maramdamang buhay ulit ako. Nagsimula akong mag-gym, makipagkita sa mga dating kaibigan na napabayaan ko noong kasal na ako. At mayroong isang bagay na nakapagpapalaya sa maliliit na pagkilos na ito ng paghihimagsik. Sa pagsasabing oo para sa aking sarili. Sa halip na palaging hindi para sa kanya. Sa trabaho, nandoon si Paulo. Nagtatrabaho siya sa marketing department. Palaging mabait, palaging nakangiti. Nag-uusap kami minsan habang nagkakape tungkol sa mga walang kwentang bagay. Ang panahon, mga plano sa weekend, mga bagong serye. Ngunit may mga pagkakataon na ang kanyang tingin ay tumatagal ng 1 segundo ng mas mahaba. Kapag ang tawa ay medyo mas mainit kaysa sa nararapat. Napansin ko ito, ngunit wala akong ginawa tungkol dito. Hindi pa. Isang Biyernes, habang lahat ay pauwi na mula sa opisina, nagtanong si Paulo, gusto mo bang uminom kasama ko? Karapat dapat kang mag-relax. Dapat sana akong tumanggi. Ang dating ako ay gagawin iyon. Ngunit ang bagong bersyon na ito, ang hindi na naghihintay sa asawang hindi kailanman umuuwi sa tamang oras. Siya ay nagsabi, bakit hindi? Pumunta kami sa isang maliit na bar sa poblasyon. Tahimik, komportable, malayo sa aming opisina. Umorder si Paulo ng sunod-sunod na inumin at naramdaman kong unti-unting nawawala ang tensyon mula sa mga nakaraang linggo. Nagtawanan kami, nag-usap tungkol sa buhay, sa mga pangarap. Kinuwento niya ang tungkol sa kanyang diborsyo 1 taon na ang nakalipas. Kung gaano kahirap magsimulang muli. Nakikinig ako, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman kong naiintindihan ako. Ang swerte ng asawa mo sa'yo, sabi niya sa isang punto. Ang kanyang boses ay mababa, mainit. Swerte? Ulit ko, ngumingiti ng mapait. Hindi ko akalain na iyon ang iniisip niya. Kung gayon siya ang nawalan, sagot ni Paulo, nakatitig ng diretso sa aking mga mata. At sa tingin na iyon, mayroong isang bagay na nagpabilis ng tibok ng puso ko. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi sa isang bagay na kasing delikado. Ang pakiramdam na nakikita ulit ako. Na ako ay higit pa sa isang anino sa buhay ng ibang tao. Nang umuwi ako ng gabing iyon, hindi man lang nagtanong ang asawa ko kung saan ako galing. Nakaupo siya sa sala, nakatitig sa kanyang telepono, nakangiti sa isang bagay na hindi ko kailanman malalaman. At sa sandaling iyon, naisip ko, kung kaya niyang magkaroon ng sarili niyang mga lihim, sarili niyang mga pagtakas, kaya ko rin. Hindi ito tungkol sa paghihigante. Hindi pa noon. Ito ay tungkol sa pag-iral. Tungkol sa pagbawi sa aking sarili, sa isang mundong bumubura sa akin. Nang sumunod na linggo, sinabi niya ulit sa akin na baka makikipagkita siya kay Clara para tapusin na ang usapan. Sinabi niya ito na parang isang pag-amin na naghahanap ng kapatawaran. Inaasahan ang alinman sa pagpapatawad o galit. Hindi ko ibinigay sa kanya ang alinman sa dalawa. Gawin mo ang gusto mo, ulit ko. Sa pagkakataong ito ay mas mahina. Halos isang bulong.
Hindi niya napansin ang panginginig sa ilalim ng aking kalmadong ekspresyon, ang bagyong namumuo sa aking dibdib. Nang gabing iyon, tumayo ako sa harap ng salamin ng mas matagal kaysa karaniwan. Ang aking refleksyon ay tumingin pabalik sa akin ng may katahimikan na ikinatakot ko. Hindi ako nagbibihis para kay Paulo o kahit para sa reaksyon ng aking asawa. Nagbibihis ako para sa babaeng nawala sa isang pagsasamang puno ng mga kasinungalingan at malamig na hapunan. Ang pulang kolorete ay hindi kayabangan. Ito ay isang digmaan. Pinili ko ang isang simpleng itim na bestida, yung binili ko sa Baguio noong huling pagbisita ko sa aking mga magulang. Ngunit hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong isuot. Perpekto ang sukat. Habang sinasara ko ang huling butones, pumasok ang asawa ko sa kwarto. Tumingin siya sa akin ng may gulat. "Alis ka?" Tanong niya. Pilit na itinatago ang pagkagulat sa kanyang boses. "Oh, may meeting pagkatapos ng trabaho," sagot ko. Hindi tumitingin sa kanya. Naglalagay ako ng maskara, kalmado, tumpak. Nakita ko sa salamin ang pagsimangot niya. "Sino ang kasama mo?" "Isang kasamahan mula sa marketing. Si Paulo." Sinabi ko ang pangalan ng walang kahirap-hirap, na parang pinag-uusapan lang ang panahon. Ngunit mayroong isang bagay na sinadya rito. Isang bagay na nilayon upang kumagat sa kanya. At nakita kong gumana ito. Sa isang saglit, nakita niya ang parehong bagay na naramdaman ko sa loob ng maraming linggo. Kawalan ng katiyakan, hinala, takot. "Hindi ko alam na malapit pala kayo," sabi niya, sinusubukang manatiling walang pakialam. Hindi naman, isang tao lang na marunong makipag-usap sa akin ng normal. Ang mga salitang iyon ay lumutang sa hangin. Matalim at tumpak, hindi ko na kailangang magdagdag pa. Alam niya, umalis ako nang hindi nagpapaalam. Naramdaman ko ang kanyang mga mata sa aking likuran, ngunit hindi ako lumingon. Mayroong isang bagay na nakapagpapalaya rito. Ang maliit na revolusyon na ito, ang munting pagkilos ng paghihimagsik. Hindi ko ito ginagawa para sa kanya. Ginagawa ko ito para sa aking sarili. Naghihintay sa akin si Paulo sa labas ng restaurant sa Bonifacio High Street. Ngumiti siya nang makita ako. Ang kanyang mga mata ay maliwanag at tapat. Sa isang sandali, naramdaman ko ang isang bagay na matagal nang nawala sa aking pagsasama. Napansin ako. Ninanais ako. Hindi bilang isang asawa, ina ng mga magiging anak, o isang taong ang papel ay maghintay. Ako ay ako lang. Isang babae. "Ang ganda mo," sabi niya. Ang kanyang boses ay mainit. Tunay. "Salamat," sagot ko, namumula ng hindi sinasadya. Paanong ang isang simpleng salita ay may ganitong kahulugan? Paanong hindi nasabi sa akin ng asawa ko ang ganito sa loob ng maraming buwan? Ang restaurant ay intimate. Madilim ang mga ilaw, ang kapaligiran ay malapit. Nag-usap kami ng maraming oras. Nagkwento si Paulo tungkol sa kanyang buhay pagkatapos ng diborsyo. Kung paano niya natutunang mag-isa. Kung paano niya natuklasan na ang pag-iisa ay hindi palaging nangangahulugang pag-iwan. Nakikinig ako. Nahuhulog sa kanyang kwento. Natatagpuan ang mga alingawngaw ng sarili kong karanasan dito. Minsan ang isang tao ay nananatili sa isang relasyon ng mas matagal kaysa sa nararapat, sabi niya sa isang punto. Dahil natatakot silang magsimulang muli. Dahil mas madaling magpanggap na maayos ang lahat kaysa aminin na tapos na. Ang kanyang mga salita ay tumama sa puso ko. Tumango ako, hindi nagtitiwala sa aking sarili na makapagsalita ng hindi napapaiyak. Alam niya, nang walang pagtatanong, nang walang pamimilit, alam niya lang. Naiintindihan ko. Bulong ko sa wakas. Naiintindihan ko ito ng higit pa sa iyong inaakala. Hinawakan niya ang aking kamay sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang haplos ay mainit, nagpapakalma. At sa kilos na iyon, mayroong isang bagay na walang kinalaman sa pagnanasa o romansa. Ito ay pakikiramay, pag-unawa. Isang tao na nakakita ng aking sakit at hindi sinubukang ayusin ito, kundi nandoon lang. "Karapat-dapat ka sa higit pa," mahina niyang sabi. "Sa mas higit pa." At doon, may bumigay sa loob ko. Hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng ginhawa. Ginhawa na may nakakita sa wakas. Na may nagsalita sa wakas ng malakas ng bagay na hindi ko maamin sa aking sarili. Pagkatapos ng hapunan, nag-alok siyang maglakad. Naglakad kami sa mga kalye ng Makati CBD.
dumadaan sa mga iluminadong bintana, nakikinig sa mga tunog ng lungsod. Ang Manila sa gabi ay mayroong isang bagay na nostalgic, na parang bawat kalye ay nagkukwento ng isang istorya na maaaring maging iyo. Saan tayo ngayon? Tanong niya nang makarating kami sa kanyang sasakyan. Nag-alinlangan ako. Ito ang sandali ng desisyon. Maaari akong umuwi sa aking asawa, na marahil ay hindi man lang napansin na umalis ako. O maaari akong pumili ng ibang bagay. Isang bagay para lamang sa akin. Siguro sa isang lugar na mas tahimik? Sabi ko, na ikinagulat ko mismo. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi ko alam kung saan ito patungo. Ngunit alam kong ayoko pang tapusin ang gabi. Pumunta kami sa isang maliit na coffee shop sa Maginhawa, bukas hanggang gabi. Walang tao. Tanging ang barista na pagod na sa night shift at kami. Umorder kami ng kape, kahit na alam naming pareho na hindi na kami makakatulog ngayong gabi. Ang usapan ay dumaloy ng natural. Walang pilit na paghinto o awkward na katahimikan. Maaari kang maging masaya, bigla niyang sinabi. Kung hahayaan mo lang ang iyong sarili. Tumingin ako sa kanya. Ang kanyang mukha ay naiilawan lamang ng malabong ilaw mula sa poste ng kalsada sa labas ng bintana. At sa sandaling iyon, naintindihan ko na ang paghihigante ay hindi isang kilos. Hindi ito isang sandali. Ito ay isang pagpili. Isang pagpili na tumigil sa pagiging hindi nakikita, na tumigil sa paghihintay sa isang taong hindi kailanman darating. At kung magiging tapat ako, hindi na ito tungkol kay Paulo. Ito ay tungkol sa pakiramdam na muli akong tao. Hindi bilang asawa ng isang tao. Hindi bilang isang taong umiiral lamang sa konteksto ng iba. Kundi bilang ako. Nang makabalik kami sa aking apartment, pasado 2:00 na. Patay ang mga ilaw sa bintana. Ang asawa ko ay marahil natutulog o nagpapanggap na natutulog o baka hindi man lang napansin na wala ako. Salamat sa gabing ito, sabi ko kay Paulo. Ako ang dapat magpasalamat, sagot niya ng may ngiti. At tandaan mo, karapat-dapat ka sa isang taong nakikita kung sino ka. Pinanood ko siyang umalis at pagkatapos ay pumasok ako sa madilim na apartment. Tulog ang asawa ko. Ang kanyang paghinga ay regular, kalmado. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, wala akong naramdaman na galit o pagmamahal. Naramdaman ko lang ang kawalan. At alam ko na ang kawalan na iyon ay ang simula ng isang bagong bagay. Isang bagay na akin. Kinabukasan, isang charity dinner ang nagtipon sa lahat sa iisang lugar. Mga kaibigan, katrabaho, kahit ang boss ng asawa ko. Alam kong nandoon siya. Tiwala sa sarili at kalmado. Nagpapanggap na ang kanyang pagtataksil ay isang pribadong laro na kontrolado pa rin niya. Kaya dumating ako nakasama si Paulo. Nagniningning, kalmado, at hindi natitinag sa aking ginagawa. Ginanap ang gala sa The Manila Hotel, sa isang ballroom na may matataas na kisame at mga kristal na chandelier. Nakasuot ako ng isang madilim na asul na bestida, elegante, ngunit hindi magarbo. Nakataas ang aking buhok, minimal ang alahas. Nais kong magmukhang isang tao na may kontrol, na alam kung saan patungo. At si Paulo sa tabi ko ay mukhang magara sa isang madilim na suit, nakangiti, natural na kaakit-akit. Nakita ko kaagad ang asawa ko. Nakatayo siya sa bar, kasama ang mga katrabaho, hawak ang isang baso ng whiskey, nakikipag-usap tungkol sa isang bagay na marahil ay nakakatawa. Base sa kanyang pekeng tawa. Nasa kanyang elemento siya. Palakaibigan, tiwala sa sarili, walang kamalay-malay sa kung ano ang malapit ng mangyari. Nang magtagpo ang aming mga mata sa kabilang dako ng silid, nabasag ang oras. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagmamalaki patungo sa pagkalito, at pagkatapos ay sa isang hungkag, tumataas na galit. Tumingin siya kay Paulo, pagkatapos ay bumalik sa akin, naghahanap ng paliwanag na hindi kailanman darating. Ngumiti lang ako, nang may grasya, hindi apektado, hindi maabot. Sa sandaling iyon, bawat kasinungalingan na sinabi niya ay tumahimik sa ilalim ng bigat ng kanyang sariling pagkukunwari. Ang mga bulungan ay pumuno sa silid, malambot at nakakalason. Napansin ng mga tao. Nawalan ng kulay ang kanyang mukha,
nang matamaan siya ng pagkaunawa. Ang kontrol na dati niyang hawak ay nawala, nabasag sa isang tingin lang. Hindi ko kailangang magsabi ng kahit ano. Ang aking katahimikan ay mas malakas kaysa sa anumang pag-amin na ginawa niya sa akin. Ayos ka lang? Mahinang tanong ni Paulo, ramdamang tensyon. Oo, sagot ko, hindi inaalis ang tingin sa aking asawa. Ayos lang ako. Pumunta kami sa mesa na nakareserba para sa aming kumpanya. Naupo ako sa tapat ni Agnes mula sa HR at ni Tom na palaging may magandang sense of humor. Ang usapan ay magaan, natural. Tumawa ako sa mga biro, nakipag-usap tungkol sa mga proyekto sa trabaho, ninamnam ang pagkain. Ngunit naramdaman ko ang kanyang tingin buong gabi, nakakapaso, puno ng hindi paniniwala. Mga 9:00, lumapit siya sa aming mesa. Tumayo siya sa likod ng aking upuan, naninigas, sinusubukang panatilihin ang pagkukunwari ng normalidad. Maaari ba kitang makausap? Ang kanyang boses ay mababa, kontrolado. Ngunit narinig ko ang panginginig dito. Lumingon ako, tinitingnan siya ng may magalang na pagwawalang bahala. Siyempre, anong problema? Tumigas ang kanyang panga. Sa labas, tayong dalawa lang. Ano mang sasabihin mo sa akin, maaari mong sabihin dito. Kalmado kong sagot. Si Paulo sa tabi ko ay tahimik na nakaupo, ngunit nakita kong handa siyang makialam kung kinakailangan. Huwag mong gawin to, sabi ng asawa ko. Ang kanyang boses ngayon ay mas nagmamakaawa kaysa naguutos. Wala akong ginagawa, sagot ko, bahagyang ngumingiti. Nagsasaya lang ako kasama ang mga kaibigan, tulad ng ginawa mo sa mga nakaraang buwan. Tumama ang palaso. Nakita niya ito, ang kanyang sariling pag-uugali na ibinalik sa kanya. Hindi mapapatawad, imposibleng baliwalain. Ang mga tao sa kalapit na mga mesa ay nagsimulang lumingon. Ang boss ng kanyang departamento, si Ginoong Reyes, ay pinapanood ang eksena ng may pag-aalala. Ito ay isang pampublikong pagbitay, ngunit hindi sa pamamagitan ng sigawan o drama. Sa pamamagitan ng aking kalmadong presensya, aking ngiti, aking hindi natitinag na dignidad. Umatras siya. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang kanyang mukha ay pula sa kahihiyan. Sa isang sandali, akala ko ay may sasabihin pa siya. Nasasabog siya. Nagagawa siya ng eksena. Ngunit hindi niya ginawa. Alam niyang talo na siya. At ang mas masahol pa, alam niyang natalo siya sa sarili niyang laro. Bumalik siya sa kanyang mesa. Ngunit hindi na siya ang parehong tao. Sa natitirang bahagi ng gabi, naupo siyang naninigas. Halos hindi nagsasalita, umiinom ng higit sa nararapat. Sinubukan siyang pasayahin ng kanyang mga kasamahan, ngunit wala itong silbi. Lahat ng nakapanood sa eksenang iyon ay alam kung ano ang nangyari. Alam nilang nawalan siya ng higit pa sa kontrol. Nawala sa kanya ang naratibo. Nang matapos ang gala, nag-alok si Paulo na ihatid ako. Pumayag ako, alam kong pinapanood kami ng asawa ko. Naglakad kami ng dahan-dahan sa mga kalye ng Manila. Ang hangin sa gabi ay malamig at sariwa. Napakagaling mo kanina, sabi ni Paulo. Wala naman akong ginawang espesyal, sagot ko. Iyon nga ang espesyal. Hindi mo hinayaang durugin kanya. Hindi mo hinayaang diktahan niya kung ano ang dapat mong maramdaman. Tumango ako. Nararamdaman ang pinaghalong tagumpay at kalungkutan sa aking dibdib. Dahil kahit na ito ay isang sandali ng tagumpay, ito rin ay isang katapusan. Ang katapusan ng isang pagsasama. Ang katapusan ng isang ibinahaging kasaysayan. Ang katapusan ng babaeng ako, noong kasama ko siya. Anong susunod? Tanong ni Paulo nang makarating kami sa aking apartment building. Hindi ko pa alam. Pag-amin ko. Pero hindi na ako makakabalik sa dati. Tapos na. Kung kailangan mo ng suporta, nagsimula siya, ngunit pinigilan ko siya ng isang magaan na kilos. Salamat. Ngunit kailangan kong gawin ito mag-isa. Ngumiti siya ng may pag-unawa. Hinalikan ako sa pisngi at umalis. Tumayo ako sa harap ng gusali, nakatingin sa madilim na mga bintana. Alam kong sa likod ng mga pintong iyon ay naghihintay sa akin ang isang pag-uusap na magbabago sa lahat. Alam kong magkakaroon ng sigawan, luha, akusasyon, ngunit handa na ako. Dahil sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, alam ko kung sino ako at alam ko kung ano ang nararapat sa akin. Pumasok ako sa apartment. Madilim,
tanging isang malabong ilaw mula sa kusina. Narinig ko ang kanyang mga yabag, mabibigat, walang pasensya. At doon nagsimula ang lahat. Tumayo siya sa pintuan ng kusina. Ang kanyang silweta ay naiilawan mula sa likod. Ang kanyang mukha ay nasa dilim. Ngunit hindi ko kailangang makita ang kanyang mga mata para malaman kung ano ang nasa loob nito. Galit, hindi paniniwala. At may isa pa, takot. Paano mo nagawa? Ang kanyang boses ay magaspang, basag sa gilid ng mga salita. Tinanggal ko ang aking coat ng mahinahon. Isinabit ito sa sabitan. Ang alin? Huwag kang magmaang-maangan. Umungol siya. Alam mo kung ano ang sinasabi ko. Kasama ang lalaking yon. Sa harap ng lahat, humarap ako sa kanya, tinitingnan siya ng diretso sa mata. Ginawa ko lang ang ginagawa mo sa mga nakaraang buwan. Ang pagkakaiba lang, hindi ako nagsinungaling tungkol dito. Hindi pareho. Sigaw niya, lumalapit. Naamoy ko ang alak sa kanyang hininga. Ginawa mo ito sa publiko. Pinahiya mo ako sa harap ng lahat. Tumawa ako, ngunit hindi ito isang masayang tawa. Ito ay tawa ng isang taong nakakarinig ng isang bagay na walang katotohanan at hindi makapaniwala na nangyayari ito. Pinahiya kita? Pinapahiya mo ako araw-araw sa nakalipas na 6 na buwan. Sa bawat kasinungalingan, bawat gabi na umuuwi kang amoy ibang babae. Bawat pagkakataon na tumitingin ka sa akin, na parang isa akong muebles. Iba yon. Hindi. Parehong-pareho. Ang kaibahan lang, akala mo walang makakakita. Nauupo lang ako ng tahimik at tatanggapin ang lahat dahil yun naman ang palagi kong ginagawa. Huminto siya. Ang kanyang mga kamay ay bumagsak ng walang magawa. Sa isang sandali, mukha siyang isang tao nakaka-realize lang na tapos na ang laro. Ngunit pagkatapos, ay bumalik ang pagiging depensibo, ang huling pagtatangka na bawiin ang kontrol. Si Clara, wala yung ibig sabihin. Hindi yun seryoso. O kaya ngayon hindi na seryoso? Pinutol ko siya. Nakakatawa kung gaano kabilis magbago ang version mo ng mga pangyayari. Nung pinili mo siya, sapat na seryoso yon para magsinungaling ka. Para tumakas ka sa gabi, para tratuhin mo ako na parang hindi ako nag-e-exist. Pero ngayon na nakikita mo ang mga kahihinatnan, biglang hindi na yon seryoso? Naupo siya ng mabigat sa upuan, hinawakan ang kanyang ulo. Sorry, okay? Sorry na, nagkamali ako. Sorry? Ulit ko, dahan-dahan, na parang banyaga ang mga salitang iyon. Akala mo ba sapat na ang sorry? Na pwede mong durugin ang isang tao at pagkatapos ay idikit ulit ang mga piraso gamit ang 2 salita? Anong gusto mong gawin ko? Tanong niya. Ang kanyang boses ngayon ay nagmamakaawa, desperado. Sabihin mo sa akin, gagawin ko ang lahat. Tumingin ako sa kanya, sa lalaking minsan kong minahal. At naramdaman ko, walang galit, walang pagmamahal, walang sakit, tanging kawalan. At ang kawalan na iyon ang pinaka nakakatakot. Dahil ibig sabihin nito, anuman ang namagitan sa amin dati, ay patay na. Gusto kong tumigil ka na sa pagpapanggap na mga ayos mo pa to. Sabi ko sa wakas. Dahil hindi mo na kaya. Ang kung anumang meron tayo, wala na. Pinatay mo yon, araw-araw, sa bawat pagpili mo. Huwag mong sabihin yan, bulong niya. Pwede nating subukan. Pwede tayong mag-therapy, pwede tayong magsimulang muli. Ayoko nang magsimulang muli. Hindi sa'yo. Ang katahimikan na sumunod ay siksik, nakakasakal. Nakita niya ito sa aking mga mata. Narinig niya ito sa aking boses. Hindi ito panandali ang galit. Ito ay isang desisyon. Aalis ka, sabi niya. Ngunit hindi ito isang tanong. Ito ay isang pagkatanto. Nakakatakot at pinal. Oo, dahil sa lalaking yon, dahil kay Paolo, dahil sa sarili ko. Dahil karapat-dapat ako sa isang taong nagpapahalaga sa akin. Isang taong hindi ako ituturing na pangalawang pagpipilian. Tumayo siya mula sa upuan. Sinusubukang humanap ng mga argumento, mga salita, kahit ano na makakapigil sa akin. Nagkamali ako. Nagkakamali ang mga tao. Ibig bang sabihin, susukuan mo na lang ang 8 taon ng pagsasama? Hindi ako sumusuko. Ikaw ang unang sumuko. Ako lang ang opisyal na magtatapos nito. Hinawakan niya ang aking braso, desperado. Pakiusap, huwag mong gawin to. Mahal kita. Binawi ko ang aking braso. Hindi.
Hindi mo ako mahal. Dahil kung mahal mo ako, hindi mo gagawin ang ginawa mo. Hindi mo ako ituturing na parang hindi nakikita. Ang pag-ibig ay hindi salita. Ito ay gawa. At ang mga gawa mo ang nagpakita sa akin kung ano talaga ang halaga ko sa'yo. Naupo siya ulit, talunan. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakita ko ang tunay na emosyon sa kanya. Hindi galit, hindi pagmamataas, kundi tunay na kalungkutan. Ngunit huli na ang lahat. Masyadong maraming nasabi, masyadong maraming nagawa. Nang gabing iyon, natulog ako sa guest room. Nakahiga ako sa dilim, nakikinig sa mga tunog ng lungsod sa labas ng bintana, at naramdaman ko ang kapayapaan, hindi kaligayahan, hindi tuwa, kundi isang bagay na mas malalim. Ang kapayapaan na dumarating kapag alam mong ginawa mo ang tamang desisyon, kahit na ito ang pinakamahirap na desisyon sa iyong buhay. Kinaumagahan, nagsimula akong mag-impake. Dahan-dahan, may sistema. Mga damit, libro, mga litrato noong mga panahong masaya ako. Yung mga bago pa siya dumating, kasama ang mga kaibigan, pamilya. Iniwan ko ang mga litrato ng kasal. Iniwan ko ang mga bagay na binili namin ng magkasama. Gusto kong dalhin lamang ang mga bagay na tunay na akin. Pinanood niya ako mula sa pintuan ng kwarto. Tahimik. Sinubukan niyang magsabi ng isang bagay ng ilang beses, ngunit ang mga salita ay namamatay sa kanyang lalamunan. Ano pa ba ang masasabi sa ganitong sandali? Na nagsisisi siya? Na magiging mas mabuti siya? Na mahal niya ako? Lahat ng iyon ay nasabi na, at wala na sa mga iyon ang may halaga pa. Nang matapos akong mag-impake, tumayo ako sa may pinto, hawak ang maleta sa isang kamay. Tumingin ako sa kanya sa huling pagkakataon. Mukha siyang anino ng kanyang dating sarili, payat, pagod, talunan. Nanghihinayang ako na dito to natapos, mahina kong sabi. Pero hindi ako nanghihinayang na aalis ako. Lumabas ako ng apartment. Isinara ang pinto sa likuran ko. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay pinal, definitibo. Tumayo ako sa pasilyo saglit, binibigyan ang sarili ko ng oras na tanggapin ang lahat. Ang katapusan ng pagsasama, ang katapusan ng isang kabanata, ang simula ng isang bagong bagay, hindi alam. Ang hangin sa labas ay malamig, matalim, at malinis. Nilanghap ko ito ng malalim, na parang gamot. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, marahil mga taon, naramdaman kong malaya ako. Lumipas ang mga linggo. Nagsalita ang mga tao, tulad ng palagi nilang ginagawa, ngunit wala na akong pakialam. Ang buhay ko ay naging mas tahimik, mas maliit, ngunit walang katapusang mas akin. Nagsimula ulit akong magpinta, gumising ng walang takot, uminom ng kape nang hindi naghihintay na may makapansin sa akin. Umupa ako ng isang maliit na apartment sa Quezon City, sa isang lumang gusali na may sahig na gawa sa kahoy at matataas na bintanang nakatanaw sa Ilog Pasig. Hindi ito malaki, hindi ito marangya, ngunit akin ito. Bawat muebles, bawat pinta sa dingding, bawat tasa, lahat ay pinili ko para sa akin. Walang kompromiso, walang negosasyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, maaari akong maging ako lang. Tinulungan ako ni Marga na mag-ayos ng apartment. Nagdala siya ng mga halaman, kurtina, maliliit na mabangong kandila. Naupo kami sa sahig sa unang gabi, umiinom ng alak diretso mula sa bote, nagtatawanan at nagpaplano para sa hinaharap. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong niya sa isang punto, seryoso ang kanyang boses. Inisip ko ang tanong na yon. Sa totoo lang, ang gaan, pakiramdam ko, magaan. Na parang nagbaba ako ng isang pabigat na hindi ko man lang alam na pasan ko pala. Mabuti, sabi niya, pinipisi lang aking kamay. Karapat-dapat ka sa pakiramdam na yan. Sa trabaho, kakaiba ang kapaligiran sa mga unang araw. Tumingin ang mga tao, nagbulungan, ngunit sa huli, lumipas din ito. Nagpatuloy ang buhay, palaging ganoon. Ang iyong trahedya ay maaaring ang pinakamahalagang bagay sa iyong mundo. Ngunit para sa lahat, isa lang itong tsismis na namamatay pagkatapos ng isang linggo. Si Paulo ay banayad, maingat. Hindi siya namilit. Hindi siya nag-assume ng kahit ano. Minsan kami lumalabas para mag-lunch. Minsan nag-uusap lang habang nagkakape. Mayroong isang bagay na nakakapagpakalma dito.
Ang kawalan ng pressure, ang kawalan ng inaasahan. Dalawang tao lang na gusto at nire-respeto ang isa't isa. Hindi mo kailangang magsimula ng kahit ano sa akin. Sabi niya isang araw. Alam kong kailangan mo ng oras. Alam ko, sagot ko, nagpapasalamat sa kanyang pag-unawa. At pinapahalagahan ko yon. Pero kung sakaling maging handa ka na, nandito lang ako. Ngumiti ako. Iyon lang ang kailangan kong marinig. Hindi mga pangako, hindi pamimilit, kundi presensya lang, tahimik at tiyak. Minsan naiisip ko ang gabing iyon. Ang kanyang mukha sa gala, ang pagkibot ng hindi paniniwala, ang sakit ng makita ang kanyang refleksyon sa aking paghihimagsik. Iyon ang tunay na paghihigante, hindi sa pagpapahiya sa kanya, kundi sa pagpapakita sa kanya kung gaano kadali akong bumitaw. Nawala ako sa kanya sa sandaling binaliwala niya ang aking katahimikan. Tumawag ang nanay ko isang linggo pagkatapos kong lumipat. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala, ngunit pati na rin ng pagtanggap. Kumusta ka na, anak? Ayos lang, ama. Ayos lang talaga. Nag-aalala ako sa'yo. Alam ko, pero hindi mo kailangan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, pakiramdam ko ay ako ang sarili ko. Nagkaroon ng katahimikan sa linya, at pagkatapos ay isang buntong hininga. Palagi kong alam na may mali. Nakita ko ito sa iyong mga mata noong huling pagbisita mo. Pero akala ko lilipas din. May mga bagay na hindi lumilipas, ma. May mga bagay na kailangang tapusin. Matapang ka, sabi niya sa wakas. Mas matapang kaysa sa akin. Ang mga salitang iyon ay nanatili sa akin. Matapang. Ako ba yon? Ang pag-iwan sa isang taong nanakit sa'yo, katapangan ba yon? O sentido komun lang? Siguro pareho. Siguro ang katapangan ay ang pagpili sa sentido komun kahit na ang lahat sa loob mo ay sumisigaw na manatili, na magbigay ng isa pang pagkakataon, na maniwala sa mga pangako na mabibigo rin naman. Sa gabi, nagpipinta ako. Nagsimula ako sa mga abstract, mga mansya ng kulay sa canvas, magulo at mailap. Pagkatapos ay nagsimulang lumitaw ang mga hugis, mga mukha, mga emosyon. Isang pintura ay nagpakita ng isang babaeng nakatayo sa isang tulay, nakatingin sa ilog. Hindi ko alam kung ito ay isang self-portrait o isang pakiramdam lang, ngunit mayroong isang bagay na totoo rito. Isang bagay na napalaya. Isang gabi, habang pauwi ako mula sa isang art gallery sa Intramuros, nakita ko siya. Nakatayo siya sa kabilang kalsada, nakatitig sa aking mga bintana. Sa isang sandali, nag-isip ako kung lalapitan ko ba siya, kung may sasabihin ako. Ngunit hindi ko ginawa. Naglakad lang ako, hindi tumitingin sa kanyang direksyon. Wala nang dapat pang sabihin. Minsan, kapag naririnig ko ang mga salitang, "Gawin mo ang gusto mo," napapangiti ako. Dahil ginawa ko. At sa paggawa nito, nabawi ko ang bawat bahagi ng aking sarili na akala niyang winasak niya. Hindi lahat ng araw ay madali. May mga gabi na nakahiga ako sa dilim, tinatanong ang aking sarili kung tama ba ang ginawa ko. May mga sandali ng pagdududa, kalungkutan, takot sa hindi alam. Ngunit sa tuwing dumarating ang mga pag-iisip na iyon, naaalala ko kung sino ako sa pagsasamang iyon. Hindi nakikita, nakalimutan, pangalawang opsyon. At doon ko nalalaman na kahit ang pinakamasamang kalungkutan ay mas mabuti kaysa sa pagiging hindi nakikita sa piling ng iba. Ngayon, habang nakaupo sa aking maliit na apartment, may isang tasa ng tsaa at isang libro sa aking kandungan. Nararamdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Kapayapaan. Hindi kaligayahan sa isang maingay, sumasabog na kahulugan, kundi kapayapaan, kasiyahan. Ang pakiramdam na ako ay nasa kung saan ako dapat. Ang buhay pagkatapos ng diborsyo ay hindi isang perpektong fairy tale. May mga bayarin na kailangang bayaran, mga malungkot na weekend, mahihirap na pag-uusap sa pamilya, at mga kaibigan na hindi nakakaintindi. Ngunit mayroon ding isang bagay na maganda sa pag-iisa na ito. Sa katotohanan na bawat desisyon ay akin. Bawat umaga ay akin. Bawat pag-iisip, pakiramdam, pangarap, lahat ay akin. At marahil iyon ang punto ng buong kwentong ito. Hindi tungkol sa paghihigante, hindi tungkol sa pagpapakita sa kanya kung gaano siya nagkamali, kundi tungkol sa pagbawi sa aking sarili.
tungkol sa pag-unawa na karapat-dapat ako sa higit pa sa pagiging isang opsyon. Na ang aking halaga ay hindi nakasalalay sa kung gaano ako kagusto ng isang tao, kundi sa kung gaano ko pinapahalagahan ang aking sarili. Isang hapon, ilang buwan pagkatapos ng diborsyo, nakipagkita ako kay Paulo para magkape. Nag-usap kami tungkol sa buhay, trabaho, kung paano nagbago ang lahat. At pagkatapos, sa isang punto, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan. Nagtanong siya kung gusto kong makipag-dinner sa kanya, hindi bilang magkaibigan, kundi bilang higit pa. Nag-alinlangan ako. Isang bahagi sa akin ay gustong sabihin na oo kaagad. Ngunit ang isa pang bahagi, ang mas matalinong bahagi, ay alam na kailangan ko pa ng oras. Oras para maging buo muna ako bago ako magsimulang bumuo ng isang bagay kasama ang iba. Siguro sa ibang pagkakataon, mahinahon kong sinabi, nagpapagaling pa rin ako. Ngumiti siya ng may pag-unawa. Siyempre, kapag handa ka na, at sapat na yun, iyon lang ang kailangan ko. Walang pamimilit, walang desperasyon. Tanging pasensya at respeto. Habang pauwi ako ng gabing iyon, sa mga kalye ng Manila na naiilawan ng mga ilaw ng taglagas, naramdaman ko ang isang bagay na matatawag mong kaligayahan. Hindi isang maingay, nakakabaliw na kaligayahan, kundi isang tahimik, tiyak na kapayapaan. At sapat na iyon. Minsan naiisip ko pa rin siya. Hindi nang may galit, hindi nang may pananabik. Iniisip ko lang kung gaano siya nagkamali. Kung gaano niya binaliwala ang aking katahimikan, iniisip na ito ay nangangahulugang pahintulot at hindi isang bagyong namumuo sa loob. Ngunit ang kanyang pagkakamali ay ang aking kalayaan. At para doon, sa isang kakaiba, baluktot na paraan, nagpapasalamat ako. Dahil kung hindi dahil sa kanyang pagtataksil, hindi ko kailanman matatagpuan ang aking sarili. Hindi ko matutuklasan kung gaano ako katatag, kung gaano ako karapat-dapat sa pag-ibig na hindi nakakasakit. Ngayon, kapag naririnig ko ang mga salitang, gawin mo ang gusto mo, hindi na ako natatakot sa mga ito. Dahil alam kong kaya ko, na kaya kong gawin, at na bawat desisyon na gagawin ko ay para sa akin at hindi para sa iba. Ito ang kalayaan. Isang tahimik, magandang kalayaan.